So what's up mga boss? Yan, another day, another bem no? And we are back for another video, no? So yun, ayan, shoutout sa mga nakasubscribe sa atin, shoutout sa mga nakapollow sa atin sa Facebook, Savage Shores of PH, yan, please do follow us. Yung mga gustong mag-PM, mag-inquire, or magtanong regarding sa mga tech support, PM nyo lang kami dyan sa Facebook page namin, Savage Shores of PH. And dito sa ating YouTube channel, ayan, subscribe kayo sa amin, Savage Shores of. Please do hit the notification bell para always kayong updated sa mga latest videos and uploads natin, no? So yun, by the way, I'm Jan Mamandayaw, Savage Shores of. Bumuo tayo ng panglaro na DMR. So this is DMR, ayan. So modified siya, HK416 siya. So HK416 na modified. So yung original niya hanggang dito lang talaga. Ginawa natin, minodify natin siya for DMR, no? DMR setup. So naglagay tayo ng yan, no. Minodify natin yung internals, naglagay tayo ng Prowi na chamber. So CNC chamber yan together with Quantum na Quantum Industry na half rubber or backing. Tapos naka mud bull tayo na inner barrel, no. Tapos ito, tinernoan natin ng shorty na polymer mag, 180 rounds yan, nakamot type. So yan, naka bipod tayo. Then syempre ito, pinahaba na natin yung outer barrel na meron tayong carbine na na flash hider. Plus naglagay tayo ng spike na scope. Naglagay na rin tayo ng protection at saka yun, etong honeycomb na cover na yan para para hindi rin nakikita yung reflection ng salamin since pang marksman yung setup natin, no. And meron tayong retractable na buttstock, no, naka carbon lodi, no. So yun, testingin natin. I'm using 0.4 BBs ngayon at 500 FPS kasi yung limit ng mga DMR sa game site. So yan, wala siyang full auto. So minodify rin natin hanggang semi lang siya, no. Hindi siya makaka-penetrate kasi nilagyan natin ng harang doon o kalso doon, no. So naka-thread naman yan. It's Allen thread, no. So yun, wala siyang full auto. So naka-disable. Ang gamit natin ngayon is 0.40 BBs kasi naka-fine tuning na tayo. Okay din yung dual settings natin o yung flight natin ng BB sa 0.40. So try natin kung ano yung kaya niyang gawing damage dito sa bote na to in 20 meters, no. In 20 meters, try natin itong bote na to kung ano yung kaya niyang gawing damage. Siniro ko muna to sa 0.20, sa 0.40 at 20 meters, no. Okay, lagay natin itong target here. Lagyan natin dyan. Then punta tayo doon sa aming mumunting kusina. So yun, maulan, medyo maulan. So yan. So yan, tune muna natin. Sana tumama. I hope talaga naka 0 sa 20 meters, no. So yan, aim tayo. Semi. Naka-unsafe na and ready to fire. Zeroing, firing. So check muna natin kung ano yung nangyari dun sa bote, no. So check muna natin ulit yung unit natin. Then ano nga ba yung nangyari dun sa bote, no. So yun yung bote, nadurog siya, no. Hindi siya basta nabasag, so wasak siya, no. Ayan yung bote. So yan yung kayang gawing damage dun sa no, dun sa bote. So yun, sa range na 20 meters, sa range nung sa bala bigat ng BBs na 0.40, one shot, 0. Ganun yung kaya niyang gawing damage, no. So expect natin na medyo masakit talaga, no. So yun, that's why wala siyang full auto at range siya na malayo pang marksman. So ito yung mga tipong naka H-back ka lang or naka war belt ka lang. If you want magsuot ng vest, okay din, pero
medyo malayo yung engagement mo. So safe ka, no? Hindi ganoon kasakit yung tama sa'yo. Pero ikaw, yung range mo, actually, yun, ang dami nagtataka. 500 FPS, kaya bang paliparin yung .40? Yes, nakita nyo naman. Naka .40 ako na exact na BBs, na brand. Kayang-kaya siya. The way na aral mo yung kung paano yung combo mo ng bore up mo, yung enough na hangin, and syempre yung magpapalipad ng BBs mo, yung backing mo, yung setup mo ng backing, yung tensioner mo, yung chamber mo, swabe ba yung pasok ng nozzle dun sa chamber. At the same time, yung inner barrel mo, ano ba yung tamang sukat o tamang diameter for inner barrel na ganong range, no? So, this one is .40, siguro ko nagle-range to ng 80 to 100 meters, accurate, 0, no? So, yun yung straight flight pa. Yung sa pababa niya, siguro ko mga 10 to 20 meters more pa, no? Tinesting ko yung range, sobrang layo talaga. So, .40 mabigat yon for AEG, pero kayang-kaya po, basta tama lang yung engagement, tama yung compression, yung bore up mo, tama yung chamber, tama yung backing, especially the tensioner, yung pressure dun sa ano sa backing, kung tama ba, no? So, yun, malaki yung kinalaman ng hub, malaki yung kinalaman nung compression ng hangin. So, yun, kayang-kaya talaga siya. Actually, pwede pa akong pag-testingan, kaso baka magalit. Medyo talagang malayo siya na target, pero maririnig mo na lagapak pa rin yung tunog, no? So yun, hopefully guys, may nakuha yung idea, may nakuha yung techniques, no? For more tech support or more tech content, please do follow us sa YouTube channel namin and Facebook page namin. And yun, sad to say, it's raining, no? It's raining. So, tuluyan na natin yun. Bahagin na natin, no? Tuluyan na natin. Tingnan natin kung ano yung magiging, second shot. No? Actually, may nakita akong ingkang kanina na beer. Try din natin yun, no? So, eto second shot. Tingnan natin yung magiging damage. Unsafe. Trigger ready. Firing. Oh, sorry. Ano ko yung yan, yung magazine ko. Sorry. So, firing. Oh. Hindi nagpipit yung magazine ko. Kasi incompatible siya. Gagawan ko pa siya ng paraan, no guys. Ayan. So, gagawan ko pa siya ng paraan para maging swabe yung fitting, no? So, magazine issue naman siya. So, lalagay lang ako ng para meron kayong comparison. So, dyan lang yung camera. Tingnan nyo kung gaano kalayo ito. So, nakita kayo, may laman pa. Check natin yung magiging check natin yung magiging damage dun sa lata, no? Sa inggan, no? So, safe. Unsafe. Trigger ready. Firing. So, wala na naman yung target natin. So, yun, yung impact, may laman yun, kaya yung tunog, medyo makunat yung tunog niya, no? So, yun, puntahan natin, tingnan natin. Guys, pag nakamount ng maayos, pwede mo dyan hawakan yan. Tsaka yun guys, kaya ako gusto to, kaya ako binuild to. Magaan. So, bilang DMR siya, magaan, maganda. No? Oh, hindi ko kayo kung ano. So, punit siya, guys. Yan. Punit yung tama niya. So, yan. Punit siya. No? So, yung ganyan, sabihin na natin ito yung yupe na area, which is matigas pa tong area na to.
malaki na yung bend na yan, no? Malaki na yung yupi na yan. Ito yung unang tama na punit, yung pangalawang tama na yupi. So dito yan, most likely dito tumama yan. Ayun, no, yun, no, yung mark na ano, na bilog, no? So yun yung magiging damage dun sa 20 meters, no? Tumagos siya. Sorry, tumagos pala. Guys, tumagos. So lumusot dyan, nag-penetrate dito sa likod. So yan. Yan yung tagos niya, yan, oh. So yan. Tumagos siya. So pumasok dito yung bibis. Ngayon yung pangalawang tama, medyo matigas yung part na tinamaan. Ito, bumaon lang, no? So yun yung kaya nang gawing damage. And yes, panlaro pa rin naman kasi yung engagement naman natin malayo, no? Ito yung mga tipong wala ka sa mood or pagod ka or gusto mo marksman ka lang, gusto mong lalamang ka kasi kung malayo range mo tapos pasilip-silip yung mga kalaban mo, pwede mo silang abangan dito, no? So ang maganda rito, hindi ka naka-bolt na kasakan ng kasa, no? So although mas malakas yung bolt, mas malakas yung 550 fps yung limit nila sa game site, eh. Ito 500 lang. So this one is 495 fps to be exact. Hindi siya nagsarado 500. Pero yun nga, the way na inaral natin yung magiging takbo trajectory ng bibis natin, yung magiging impact ng bibis natin. So yun, kaya maganda yung range niya, maganda yung ano, no? So yun, sa nakita nyo nga, may naging issue ako doon sa magazine. So magta-try ako maghanap ng magazine or baka i-modify ko tong magazine na to kasi talagang medyo pilit lang siya, no? Pinilit lang natin, no? So yun, guys, maraming salamat sa mga nang-suporta sa atin. Maraming salamat. Marami pa tayong setup na gagawin, marami pa tayong videos na ilalatag. So, hindi tayo matatapos, no? So, yun, maraming salamat. Abangan nyo yung mga susunod na videos natin. Stay safe, stay dry, medyo maulan. Salamat po.